Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 2, Quarter 1, Lesson 3, Day 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kahulugan ng sukat o lawak ng komunidad na kinabibilangan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto na ilalarawan ang sariling komunidad batay sa lawak o sukat. Layunin, natatalakay ang salitang may kaugnayan sa sukat o lawak katulad ng mahaba at maiksi, malawak at makipot, malaki at maliit. At natutukoy ang sukat ng lugar o estruktura sa loob ng paaralan gamit ang mga salitang kaugnay sa sukat o lawak. Isulat ang kahulugan o paglalarawan ng mga mahahalagang salita. 1. Sukat. 2. Lawak. 3. Metro kwadrado. 4. Kilometro kwadrado. 5. Ektarya. Papangkati ng guro ang mga mag-aaral sa 6. Sabihing ayusin ang mga piraso ng isang larawan na ibibigay sa bawat pangkat upang makabuo ng isang salitang nakasulat sa larawan. Ang bawat larawan ay maglalaman ng mga sumusunod: mahaba, makipot, maiksi, malawak, maliit, at malaki. Ulitin natin: mahaba, makipot, maiksi, malawak, maliit, malaki. Tingnan mabuti ang mga larawan. Mahaba, mahaba. Makipot, makipot. Maiksi, maiksi. Malawak, malawak. Maliit, maliit. Malaki, malaki. Ang mga salitang inyong nabuo ay iilan lamang sa mga salitang naglalarawan na may kaugnayan sa sukat o lawak ng isang estruktura, lugar o daanan sa komunidad. Mahaba. Mahaba ay tumutukoy sa isang bagay na may malaking haba o isang sukat mula sa isang dulo hanggang sa kabila na mas mahaba kaysa karaniwan. Makipot. Kabaliktaran ng malawak. Tumutukoy sa isang bagay na may maliit na sakop o espasyo sa lapad at lawak, mas makitid kaysa karaniwan. Maiksi. Kabaliktaran ng mahaba. Tumutukoy sa isang bagay na may maliit na haba o sukat mula sa isang dulo hanggang sa kabila na mas maikli kaysa karaniwan.
Malawak. Tumutukoy sa isang bagay na may malaking sakop o espasyo sa lapad at lawak, mas malawak kaysa karaniwan. Malaki. Tumutukoy sa isang bagay na may malaking sukat, dami o kapasidad, mas malaki kaysa karaniwan. Maliit, kabaliktaran ng malaki. Tumutukoy sa isang bagay na may maliit na sukat, dami o kapasidad, mas maliit kaysa karaniwan. Basahin natin ang isang maikling kwento tungkol sa batang si Gwen. Si Gwen ay nag-aaral sa isang malaking paaralan na may malawak na bakuran. Ang malawak na bakuran ay puno ng mga mag-aaral na naglalaro at nagkukwentuhan. Habang papasok siya sa loob, napansin niya ang mahaba at maiksing bahagi ng pasilyo. Sa unang bahagi ng pasilyo, ito ay mahaba at tila walang katapusan. Puno ng mga pintuang naglalaman ng iba't ibang silid-aralan. Pero sa dulo nito, ang pasilyo ay nagiging makipot na parang nagiging dahilan ng siksikan ng mga estudyante sa oras ng uwian. Pumasok si Gwen sa kanilang silid-aralan na malawak at maliwanag. Ang mga mesa at upuan ay maluwag na nakaayos para sa mga mag-aaral. Ngunit sa likod ng silid, may isang maliit na espasyo na nagsisilbing taguan ng mga kagamitan. Pagkatapos ng klase, nagpunta si Gwen sa aklatan. Sa loob nito, ang espasyo ay malaki, puno ng mga estante ng aklat na mataas at maayos na nakahilera. Sa isang sulok naman ay may maliit na mesa at upuan na tila kinapos sa espasyo, ngunit nagbibigay ng tahimik na lugar para magbasa at mag-aral. Sa bawat sulok ng paaralan, nakita ni Gwen ang iba't ibang sukat at lawak ng mga espasyo. Mahaba at maiksi, malawak at makipot, malaki at maliit. Ang mga ito ay madalas na nakikita ni Gwen sa bawat pagpasok niya sa kanyang paaralan. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa ating binasang kwento. Una, ano-anong mga salita ang naglalarawan sa daanan o lugar sa paaralan? Sagot, ang mga salitang naglalarawan ay mahaba, maiksi, malawak, makipot, malaki, at maliit. Pangalawa, paano inilarawan ang gusali ng paaralan? Ang bakuran nito. Sagot, ang gusali ay may mahahabang pasilyo at malalawak na silid-aralan. Ang bakuran ay malawak at puno ng mga mag-aaral na naglalaro at nagkukwentuhan. Pangatlo, anong salita ang naglalarawan sa pasilyo? Sa silid-aralan. Sagot, ang pasilyo ay inilarawan bilang mahaba at makipot. Ang silid-aralan ay malawak, maliwanag at may maliit na espasyo sa likod. Gawain bilang isa. Tukuyin ang mga salitang naglalarawan ng sukat o hugis. Isulat sa bawat kahon ang angkop na sagot. Mga salitang naglalarawan ng sukat o lawak.
Sagutin natin ang mga tanong. Una, ano-anong mga salita ang ginagamit upang mailarawan ang sukat o lawak ng isang lugar o espasyo sa paaralan? Sagot: mahaba, maiksi, malawak, makipot, malaki, at maliit. Pangalawa, gamitin sa pangungusap ang mga salitang naglalarawan sa sukat o lawak. Sagot: una, mahaba ang pasilyo sa aming paaralan. Pangalawa, maiksi ang daan papunta sa silid-aklatan. Pangatlo, malawak ang bakuran kung saan kami naglalaro. Pang-apat, makipot ang pasilyo sa dulo ng gusali. Panglima, malaki ang silid-aralan ng paaralan. Pang-anim, maliit ang espasyo sa likod ng silid-aralan para sa mga gamit. Panuto, iguhit sapat lang ang masayang muka kung tama ang isinasaad sa pangungusap at malungkot na muka naman kung hindi. Number 1, ang salitang malaki ay tumutukoy sa isang bagay na may malaking sukat, dami o kapasidad, mas malaki kaysa karaniwan. Ang sagot, masayang muka. Pangalawa, ang salitang makipot ay tumutukoy sa isang bagay na may maliit na sakop o espasyo sa lapad at lawak, mas makitid kaysa karaniwan. Ang sagot, masayang muka. Pangatlo, ang salitang malawak ay tumutukoy sa isang bagay na may malaking sakop o espasyo sa lapad at lawak, mas malawak kaysa karaniwan. Ang sagot, masayang muka. Pang-apat, ang salitang maiksi ay tumutukoy sa isang bagay na may maliit na haba o sukat mula sa isang dulo hanggang sa kabila na mas maikli kaysa karaniwan. Ang sagot, masayang muka. Panglima, ang salitang mahaba ay tumutukoy sa isang bagay na may malaking haba o isang sukat mula sa isang dulo hanggang sa kabila na mas mahaba kaysa karaniwan. Ang sagot, masayang muka. Sa tulong ng mga magulang, gumawa ng mapa ng paaralan na makikita ang mga pasilyo, silid-aralan at iba pang mga estruktura na nakapaloob dito. Iulat ito sa klase kinabukasan. Magdala bukas ng coupon band, lapis, color, ruler at eraser. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!